Ang weird ng grades ng kapatid ko. Kapag nakakuha ko ng 600 puntos, siya naman, makakakuha ng 610 puntos. Nung umabot ako ng 610 puntos, bigla siyang naging 620 puntos. Palaging eksaktong 10 puntos ang lamang niya sa akin. Pero kapag absent ako at hindi nakapag-exam, biglang bumabagsak ng todo ang grades ng kapatid ko. At doon, napatunayan ko ang hinala ko. Nakadepende ang grades ng kapatid ko sa grades ko. Simula noon, isang nakakabaliw na plano ang nabuo sa isip ko. Kung sa college entrance exam, makakuha ako ng mahigit 740 puntos. Ano kaya ang mangyayari bago ang college entrance exam? Para akong isang monghe na nagpepenitensya, habang ang kapatid ko naman ay puro paarap lang sa buhay. Kampante siyang mayroon siyang aasahan, ako yun. Kaya naging sobrang arogante niya. Umabot pa sa puntong pinabayaan na niya ang pag-aaral. Palagi na lang siyang nakikipaglokohan sa mga kaibigan niya kung saan-saan. At sa tuwing mahuhuli siya, palagi siyang mukhang inis. Umirap ang kapatid ko. Padubog niyang ibinagsak ang cellphone sa mesa. Hindi ba kayo nakakaintindi? Huwag kayong mag-alala, siguradong ako ang magiging top-notcher sa exam. At hindi ko naman binaygo ang tiwala niya. Sa bawat mock exam, palagi ko siyang tinutulungan na makuha ang number 1 spot sa batch namin. Gusto kong malunod siya sa kasinungalingan at magpakasaya sa ilusyon. Habang ako naman, sa likod ng lahat, unti-unti kong inaabot ang 741 puntos. Ang huling semestre ng senior high ay parang isang mapurol na kutsilyo. Dahan-dahan nitong hinihiwa ang bawat ugat sa katawan ko. Araw-araw, gigising ako ng alas 5 ng madaling araw. At matutulog ng alas 12 ng gabi. Sa pagitan niyan, maliban sa pagkain at pagpunta sa banyo, puro pagsasagot lang ng mga tanong ang ginagawa ko. Kinulong ko ang sarili ko sa maliit na kwartong iyon na hindi nasisikatan ng araw. Para akong isang makina na walang tigil at sakto sa bawat galaw. Nasa kabilang kwarto lang ang kapatid ko. Paminsan-minsan, naririnig ko ang tawanan nila ng mga kaibigan niya habang nagvi-video call. O di kaya naman ang uwan niyang mga sigaw habang nanonood ng series. Minsan, sinasadya niyang lakasan yung volume. Para bang ipinagyayabang sa akin na kaya niyang gawin ang gusto niya nang walang pakialam. Wala akong pakialam. Matagal ko nang natutunang balewalain ang lahat ng ingay. Iisa lang ang boses na paulit-ulit sa isip ko. 741 puntos. Ang numerong yon ay parang isang pako na nakabaon sa puso ko. Sa tuwing gusto ko nang sumuko, idinidiin ko ito ng mas mariin. Ang sakit ang nagpapanatili sa aking gising. Noong Marso, nagsimulang pabalik-balik si Lin Xiaoxiao sa kwarto ko. Noong una, hindi ko pinansin. Akala ko may hinahanap lang siya. Pero kinalaunan, napansin kong may mali. Nag-iba ang tingin niya sa akin. May kasamang pagsuri at pag-alam. Minsan, habang sinasagutan ko ang pinakamahirap na tanong sa math, tinulak niya ang pinto at pumasok. Tumayo siya sa likod ko. At matagal na tinitigan ang scratch paper ko. Kuya, bakit ang sipag mo yata ngayon? Hindi ko man lang inangat ang ulo ko. Nagpatuloy lang ako sa pagsusulat. Sakto lang, malapit na ang college entrance exam. Paano naman ako hindi magsisipag? Lumapit pa ng kaunti si Lin Xiaoxiao. Gustong makita ng malinaw ang isinusulat ko. Pero hindi ka naman ganito kasipag dati, ah. Kinabahan ako. Pero hindi ako nagpahalata sa itsura ko. Tinadya kong bamantong hininga. Ibinaba ko ang ballpen ko. At nagpanggap na pagod na pagod. Sabi niya, kapag hindi ako nakapasa sa isang top university, puputulan niya ang allowance ko. Ano pa bang magagawa ko? Gama ng ekspresyon sa mukha ni Lin Xiaoxiao. May sumili pang ang ngisi sa gilid ng labi niya. Ikaw, sa isang top university. Tumalikod siya at umalis. Bago umalis, hindi pa nakalimot na bamanat. Huwag kang masyadong magpakapagod. Tutal, ako rin naman ang magiging top-notcher sa huli. Pinagmasdan ko lang ang likod niya at hindi ako nagsalita. Hinintay kong magsara ang pinto. Saka ko lang muling kinuha ang ballpen ko. Bahagyang napangiti ang mga labi ko. Mabuti, ipagpatuloy mo lang ang pagmamaliit sa akin. Dahil habang mas minamaliit mo ako, mas lalo akong nagiging ligtas. Pero hindi pa rin tuluyang nawala ang hinala ni Lin Xiaoxiao. Sa mga sumunod na araw, nagsimula siyang lihim na alamin kung kamusta na ang pagre-review ko. Tinatanong niya kung anong subject ang pinakamahirap para sa akin. Tinatanong niya kung gaano kataas ang makukuha ko sa mock exam. Minsan, sadya siyang nagsasabi ng mga bagay na nakakababa ng loob sa harap ko. Gusto niyang sirain ang kumpiyansa ko. Sinakiyan ko lang ang mga galaw niya. Sa bawat mock exam, sinasadya kong kontrolin ang score ko. Para hindi ako masyadong umangat, pinapanatili ko ang sarili ko sa top 5 nanograms aming batch. Hindi agaw pansin, pero hindi rin kainahinala. Ang tunay kong alas, itinago ko sa sarili ko. Iyong mga pinakamahihirap na tipo ng tanong. Iyong mga pinakatusong teknik, pinapraktiko lang mag-isa sa kalaliman ng gabi. Pagkatapos, pinupunit ko ang scratch paper at fina-flush sa inidoro. Walang iniiwang bakas.
Isang gabi, habang nagsasagot ako ng mga tanong para sa competition, bigla akong may narinig na ingay sa sala. Si Mama at si Lin Xiaoxiao, nag-uusap. Dahan-dahan kong binuksan ng kaunti ang pinto para makinig. Xiaoxiao, hindi ba masyadong nagsisipag ang kuya mo ngayon? Napapansin kong palagi siyang nagkukulong sa kwarto. Hindi na nga lumalabas para kumain. Tumawa lang si Lin Xiaoxiao na parang walang pakialam. Ma, ano bang pinag-aalala ninyo? Kahit anong sipag pa ang gawin niya, hanggang saan naman siya makakarating? Total, kahit anong iskor pa ang makuha niya. Kaya ko siyang lampasan ng 10 puntos. Habang mas nagsisikap siya, hindi ba't mas tumataas din ang iskor ko? Oo nga, matalino talaga itong anak kong babae. Kung ganoon, hayaan mo na siyang magpakasipag. Sakto, para na rin akong nagtatrabaho para sa'yo. Haha. Habang pinapakinggan ko ang mga salitang yun, ikinuyong ko ang mga kamao ko. Bumabaon ang mga kuko ko sa aking palad. Pero sa labas, nanatili akong kalmado. Dahan-dahan kong isinara ang pinto, at nagpatuloy sa pagsasagot. Isang gabi noong Abril, gaya ng dati, nasa kwarto ako at nagsasagot ng mga tanong. Nang bigla akong makarinig ng mahinang kaluskos sa labas ng pinto, itinoon ko ang aking pandinig. Mga yabag yun, napakagaan, para bang takot na may makarinig. Tapos, narinig ko ang pagpihit ng doorknob. Napakabagal, agad kong naintindihan. Sinusubukan niya akong silipin. Hindi ako lumingon. Nagpatuloy lang ako sa pagkukunwaring nakapokus sa pagsasagot. Pero ang totoo, ang papel na hawak ko, ay pinalitan ko na ng isang papel na may mga basic na tanong lang. Yung mga talagang mahihirap na reviewer. Matagal ko nang itinago sa drawer. Sa pinakailalim, bahagyang bumukas ang pinto. Sa gilid ng aking mata, nakita ko ang kalahating mukha ni Lin Xiaoxiao. Tinitingnan niya ang mga gamit sa mesa ko. Sinadya kong bamantong hininga, at bamulong sa sarili. Bakit mali na naman tong sagot ko? Ang hirap naman. Tapos, isinara ko ang notebook. At dama pa sa mesa, nagkukunwaring nagpapahinga. Dahan-daang sumara ang pinto. Unti-unting lumayo ang mga yabag. Umupo ako ng diretso, at ngumisi ng malamig. Lin Xiaoxiao, habang lalo mo kong binabantayan, mas lalo lang pinapatunayan na guilty ka. Alam na alam mo, na hindi sa'yo ang mga gradong yan. Palamunin ka lang. Kung wala ako, wala kang kwenta. Sa mock exam noong Mayo, nakakuha ko ng 675 puntos. Si Lin Xiaoxiao, 705 puntos. Pinakamataas sa buong grade level. Noong araw na lumabas ang resulta, nagkaroon siya ng malaking selebrasyon sa bahay. Pinalibutan siya ng mga magulang namin, sobrang alaga. Pinuri siya dahil nagbigay daw siya ng karangalan sa pamilyang Lin. Sa hapagkainan, puro paborito niyang pagkain ang nakahain. Ako naman, tahimik na kumakain sa isang sulok. Para akong hangin. Ibinaba ni tatay ang kanyang mga chopsticks. Puno ng pagmamalaki siyang tumingin kay Lin Xiaoxiao. Ang galing ng performance ni Xiaoxiao ngayon. Ipagpatuloy mo lang yan, sigurado na ang college entrance exam. Talaga namang matalino ang anak ko. Tingnan mo naman kung kanino nagmana ng jeans. Sumang-ayon din si nanay. Hindi maitago ang pagmamalaki sa tono ng boses niya. Mayabang akong sinulyapan ni Lin Xiaoxiao. May mapanuksong ngiti sa gilid ng kanyang labi. Kuya, kailangan mong galingan, ha? Huwag kang masyadong magpahuli sa akin. Kung hindi, mapapahiya si na mama at papa. Sumagot lang ako. Hindi ako kumontra. Nagpatuloy lang ako sa pagkain. Pero sa loob-loob ko, napapangisi ako. Sige, I enjoy mo lang yan. Ito na ang huling sandali ng kasikatan mo. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog at pabiling baylang lang sa kama. Paulit-ulit kong iniisip ang mangyayari sa 2 araw ng college entrance exam. Lahat ng posibleng mangyari, nang dumating na ang college entrance exam sa Hunyo. Noong gabi ng ika-6 ng Hunyo, lumabas si Lin Xiaoxiao para makipag-inuman sa mga kaibigan niya. Sabi niya, maagang selebrasyon daw. Hindi lang siya pinigilan ni nanay. Binigyan pa siya ng isang makapal na pera. Pagod na raw kasi ang anak niya. Relax lang. Pinapanood ko ang eksenang ito mula sa siwang ng pinto ng kwarto ko. Hindi man lang ako natinag. Nakakatawa lang isipin. At ng araw na yun, alas 8 pa lang ay natulog na ako. Itinakda ko ang alarm para sa alas 6 ng umaga kinabukasan. Habang nakahiga sa kama, kakaiba ang naramdaman kong kalma. Para akong isang mandirigma na naghihintay na bunutin ang kanyang espada. Lahat ng pagtitiis ko ay magbubunga rin bukas. Kinabukasan ng umaga, nagising ako sa tamang oras. Kumain lang ako ng ilang subo ng almusal at umalis na agad. Hinatid ni inay si Lin Xiaoxiao sa exam venue. Sa akin naman, basta niya lang sinabing galingan ko. Tumango lang ako, hindi na ako nagsalita pa. Inisip ko na lang, total huling beses na naman ito. Pagkatapos nito, wala na tayong pakialamanan. Ang exam ay gaganapin sa lumang gusali ng paaralan. Inilagay ako sa isang upuan sa tabi ng bintana sa ikatlong palapag. Tamang-tama lang ang pasok ng sikat ng araw. Umupo ako at inayos isa-isa ang aking mga gamit sa pagsulat.
Huminga ako ng malalim, pinaikit ko ang aking mga mata, at sinabi ko sa aking sarili, Lin Feng, hinitay mo ang araw na ito sa loob ng 18 taon. Huwag kang magpapatalo. Ang bell para sa pagsusulit sa wika ay tumunog. Sa sandaling binuksan ko ang test paper. Naging napakalinaw ng isip ko, hindi tulad ng dati. Bawat tanong ay pamilyar na parang isang matalik na kaibigan. Bawat patibong sa reading comprehension ay na-anticipate ko na agad. At ang paksa ng sanaysay ay sakto sa tipo na paulit-ulit kong pinractice. Damaloy ang mga salita mula sa aking panulat. Pagkatapos ng exam sa wika, lumabas ako ng silid. Agad-agad na sumugod si Lin Xiaoxiao para harangin ako. Ang ganda ng makeup niya. Pero sa kanyang mga mata, may bakas ng kaba na hindi agad mahahalata. Tinanong niya ako kung kumusta ang exam. Sabi ko, ayos lang naman. Pumunat ang noo ni Lin Xiaoxiao at muli akong tinanong. Okay lang. Ilan ba ang mali mo sa multiple choice? Tiningnan ko siya. Bigla, parang nakakatawa. Gusto niyang malaman kung ano ang score ko. Para matansya niya ang sarili niyang Chengji. Hindi ko alam, hindi ako nag-check ng sagot. Ngumuso si Lin Xiaoxiao. Halatang hindi siya kontento sa sagot ko. Pero hindi na rin siya nang ulit. Tumalikod na siya at umalis. Nanood ko siya habang papalayo. Naisip ko, anong ipinagmamadali mo? Tutal, lalabas din naman ang resulta bukas. Doon ka dapat kabahan. Pagsapit ng hapon, sa kalagitnaan ng math exam, may nangyaring hindi inaasahan. Biglang sumakit ng matindi ang tiyan ko. Siguro dahil may nakain akong hindi maganda kaninang umaga. O baka dahil sa sobrang stress. Agad akong pinagpawisan ng malamig. Napayuko ako sa desk ng ilang segundo bago ako nakabawi. Lumapit yung proctor. Pabulong siyang nagtanong sa akin. Iya, okay ka lang ba? Gusto mong pumunta sa clinic? Umiling ako habang nagpipigil ng sakit at sinabing, okay lang po ako. Anong kalokohan to? 18 taon kong hinintay to. Itong exam na to lang ang hinihintay ko. Kahit mamatay ako, dito na sa test paper na to. Kinurot ko ng malakas ang hita ko. Yung matinding sakit, ang pansamantalang nagpawala sa sakit ng tiyan ko. Nagpatuloy ako sa pagsagot. May pagkakataong lumabo ang mga numero at formula sa paningin ko. Pero pinilit ko pa rin, gamit ang muscle memory. At tinapos ko ang bawat tanong. Yung huling-huling item, gumamit ako ng 3 paraan para i-check ang sagot. Nang makumpirma kong tama na, saka ko lang ibinaba ang ballpen ko. Paglabas ko ng exam room, halos babagsak na ako sa pagod. Humanap ako ng sulok na walang tao at doon napaupo. Matagal-tagal din bago ako nahimasmasan. Nag-message si Lin Xiaoxiao, tinatanong kung kumusta raw ang math exam ko. 2 salita lang ang isinagot ko, ayos lang. Agad siyang nag-reply ng isang mayabang na emoji. Halatang akala niya, sigurado na naman siya. Habang tinitingnan ko ang emoji na yon, natawa na lang ako. Sadyang matapang ang mga walang alam. Siya yung tipo ng taong tinutukoy. Kinabukasan, exam naman sa science at English. Halos balik na sa dati ang kondisyon ko. Forte ko ang 2 subject na to. Lalo na ang science, yung mga major problems sa physics, mga inference sa chemistry, at genetics sa biology. Lahat yun ay tipo ng tanong na pinagsawaan ko ng praktisin. Tuloy-tuloy at walang kahirap-hirap ang pagsagot ko. May natira pa kong 20 minuto para mag-review. Bawat tanong, 2 beses kong chinek, para masigurong walang kahit anong pagkakamali. Sa English naman, wala nang tanong yun. Mahihirapan ang mag-check na hindi ako bigyan ng mataas na score. Pagkatapos ng huling exam, paglabas ko ng exam room, tumayo ako sa labas ng school building. Tumingala ako sa langit, masakit sa mata ang sikat ng araw. Pero hindi ako umiwas, nakatayo lang ako roon ng diretso. Hinayaan kong tumama ito sa mukha ko. 18 taon. Sa wakas, nakaahon din ako sa hirap. Si Lin Xiaoxiao ang unang sumugod para harangin ako. Napakatingkad ng suot niya ngayon. Para siyang isang mayabang na pick-up. May kislap ng kasakiman sa kanyang mga mata. Tinanong niya kung kumusta raw ang exam ko. Sobrang ganda, yung tipong hindi pa nangyayari dati. Sa buong buhay ko, ngayon lang naging ganito kaganda. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Lin Xiaoxiao. Para siyang nakakita ng bundok ng ginto at pilak. Agad siyang tumalikod at tumakbo para magpasikat kina mama at papa. Ma, pa, sabi ni kuya, sobrang ganda raw ng exam niya. Kung ganun, siguradong mas maganda ang sa akin. Habang pinapanood ko ang likod niyang paalis ng punong-puno ng saya. Natawa rin ako. Yung tawa ng isang mangangaso habang pinapanood ang huli niyang nahuhulog sa bitag. Lin Xiaoxiao, alam mo ba kung ano ang itsura mo ngayon? Para kang isang gamo-gamoong lumilipad papunta sa apoy. Akala mo pa na araw yun. Noong summer vacation pagkatapos ng college entrance exams, tuluyan nang nagwala si Lin Xiaoxiao. Buong yabang niyang siniguro kina mama at papa na makakapasok siya sa top 10 nanograms buong probinsya. Kaya kumuha siya ng malaking advance na allowance. Hindi lang niya pinalitan ng pinakabagong modelo ang cellphone at computer niya. Ginamit pa niya ang perang pinaghirapan ni na mama at papa.
para magwaldas kasama ang mga barkada niyang walang kwenta. Araw-araw siyang nag-a-update sa social media. Puro na lang pagkain, inuman, at party. Wala siyang kaalam-alam sa kapahamakang paparating. Isang gabi, nakita ko ang post niya sa social media. Isang litrato yun habang kumakain sa isang mamahaling restaurant. Ang caption, nagsa-celebrate na in advance ang future top-notcher. Ang daming nag-like at nag-comment. Mga tipong, grabe, ang galing mo talaga, Xiao Xiao. O kaya, ililibre mo naman kami. Habang binabasa ko ang mga comment na yun, pakiramdam ko, ang laking kalokohan. Samantala, ako, gusto ko sanang umuwi sa probinsya para dalawin si Lolo. Humihingi ako kina mama at papa ng pamasahe. Pero hindi ko pa man natatapos ang sasabihin ko. Basta na lang akong pinutol ni mama. Hindi man lang siya nagtaas ng tingin. Walang gana siyang nagsalita. Anong dadalawin? Wala tayong pera. Hindi mo ba nakikita na kailangan ni Xiao Xiao ng pera? Tinitigan ko ang mukha niyang parang siya pa ang nasa tama. Bigla akong nasuklem. Pagdating sa akin, kahit isang kasing ayaw magbigay. Pero pagdating kay Lin Xiao Xiao, kung makawaldas ng pera, parang wala lang. Ganyan ang mga magulang ko. Si Papa naman, nakaupo sa sofa at nanonood ng TV. Hindi man lang lumingon, bigla siyang nagsalita. Kung gusto mong pumunta, humanap ka ng sarili mong paraan. Huwag kang aasa sa amin. Wala na akong sinabi pa. Malikod ako at bumalik sa kwarto. Kinabukasan, maaga pa lang. Lumabas ako para maghanap ng trabaho sa construction site bilang tagabuhat ng hollow blocks. Nakakapasong init ng araw, nakakahilo at nakakapanlabo ng paningin. Pero tiniis ko yun at nagtrabaho ako ng kalahating buwan. Para lang makaipon ng sapat na pamasahe at pambili ng regalo para kay Lolo. Ang kalahating buwan na iyon ay isa sa mga pinakamahirap na panahon sa buhay ko. Pagkatapos ng kalahating buwan, nakaipon ako ng mahigit 1,000 piso. Sapat na iyon para sa pamasahe ko pabalik-balik at para ibili si Lolo ng mga bitamina. Sa araw ng paglabas ng resulta ng exam, nagkataon namang debo ni Lin Xiao Xiao para sa kanyang ika-18 kaarawan. Para sa harap ng lahat, may koronahan ng pinakamakinang na sandali ng kanyang buhay. Naghanda siya ng isang napakagarbong selebrasyon. Lahat ng kamag-anak, mula sa malalapit hanggang sa malalayo, pati mga katrabaho at boss ng mga magulang namin, ay imbitado lahat. Sa loob ng function hall, sunod-sunod ang mga papuri. Isang malayong kamag-anak ang lumapit sa tatay ko na may dalang baso ng alak. Na may malapad ng ngiti sa mukha. Paring Lin, talagang sinwerte ang pamilya nyo. Ang kambal nyo, parehong matagumpay. Sumingit naman ang isa pang kamag-anak, na may halong pang-iinsulto sa tono. Ang panganay na lalaki, puro aral lang yan. Walang pakisama, si Xiao Xiao ang mas maalalahanin. Mataas na ang grades, matalino pa. 100 beses na mas magaling kaysa sa kuya niya. Ang mga kabataan naman ay nakapalibot kay Lin Xiao Xiao na para siyang reyna. Isang pinsan niyang babae ang sobrang inggit na halos mamula na ang mga mata. Ate Xiao Xiao, ang galing-galing mo. Hawak mo na ang admission letter mula sa Qingbei University. Kasama mo pa ang gwapo mong boyfriend. Tunay kang life winner. Bilis, anong oras ba malalaman ang resulta? Gusto naming masaksihan ang makasaysayang sandali ng pagsilang ng isang top-notcher. Huwag kayong mag-alala, kung isa siya sa mga namumuna sa probinsya. Tatawag ng maaga ang admissions office ng Qingbei para kunin na siya. Kasabi pa lang niya noon, biglang tumunog ang telepono, pero hindi sa kanya tumatawag. Sa akin, sa ilalim ng gulat na tingin ng lahat, sunod-sunod kong sinagot ang mga tawag. Ang admissions group ng Qingda University, at ang admissions office ng Qingbei University. Pati na rin ang ilang mga guro mula sa mga nangungunang universidad. Magalang akong nagpasalamat, at sinabing pag-iisipan ko itong mabuti. Halos lumuwa na ang mga mata ni Lin Xiao Xiao. Nakatitig siya sa sarili niyang cellphone na walang kitinag-tinag. Pinilit niyang magpakatatag, at pilit na sinabi habang nagngingit-ngit ang mga ngipin. Ang pinakamahusay. Laging sa huli dumarating. Sa wakas, bumukas na ang portal para tingnan ang mga score. Nagunahan ang lahat sa pag-uudyok kay Lin Xiao Xiao na mag-login. Tahimik din akong nagpunta sa isang sulok para buksan ang pahina ng pagsusuri. Kahit nakampante ako, pagdating sa mismong sandali ng pagtingin ng score, bahagya pa ring pinagpawisan ang aking palad. Unang lumingon sa akin si nanay para magtanong. Walang gana ang tono niya. Tinanong niya kung ano ang score ko. Ipinakita ko sa lahat ang screen ng cellphone ko. At mahinahon kong sinabi, nakakuha ako ng 741 puntos. Nagulat ang lahat ng naruroon. Pinigilan ko ang sobrang saya sa puso ko na parang isang tsunami. Wala akong ipinakitang emosyon. Nagtagumpay talaga ako. Natigilan sandali si nanay. Matipid siyang tumango, ni hindi man lang niya ito tiningnan ng maigi. Agad siyang lumingon at lumapit kay Lin Xiao Xiao. Nanginginig ang boses niya sa sobrang tuwa. Bilis, siguradong mas mataas ang kay Xiao Xiao. Si Lin Xiao Xiao ay napalibutan ng mga tao.
Wala siyang mapagtataguan kahit gusto pa niya. Nanginginig ang kanyang daliri habang pinipindot ang confirm button. Pagkalipas ng isang segundo, nanigas ang kanyang mukha. Ang ekspresyon niya ay parang nakalunok ng langaw. Sa screen, malinaw na nakasulat ang 30 numero, 751. Nanginginig ang boses ni Lin Xiaoxiao. Nakakabinging katahimikan ang bomb alert sa paligid. May isang malayong kamag-anak na walang kaalam-alam sa sitwasyon ang naroon pa. Pikit matang papuri, nako, 751 puntos. Mas mataas pa ng 10 puntos kaysa sa kuya niya. Si Xiaoxiao ay isang henyo talaga. Kung hindi ako nagkakamali, ang pinakamataas na score sa college entrance exam ay 750 lang, di ba? Biglang tumahimik ang lahat, nataranta si Lin Xiaoxiao. Hamula siyang kanyang magandang makeup dahil sa malamig na pawis. Siguradong may system error. Masyadong maraming tao ang tumitingin ng score. Nag-crash. Nag-refresh siya ng page na parang nababaliw. Halos mabasag na niya ang screen sa copy pindot. 1 beses, 2 beses, 3 beses. Ang pesteng 751 ay parang pako, na nakabaon ng husto sa kolum ng total score. May nagmungkahi na subukan sa ibang cellphone. Baka problema lang sa cache ng cellphone. Para siyang kumapit sa nag-iisang pag-asa. Inagaw niya ang cellphone ng iba.